Yes, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Palakpakan na naman. Kung saan pag-uusapan natin ang mga nangyayari sa lipunan. Ako, meron tayong malupit na pag-uusapan. Para kasing bumabaliktad na, alam nyo mga pare, bumabaliktad na yung ikot ng gulong. Noon dati, si BP Sara ang gusto nilang ipa-impeach. Ngayon mga pare, si Marcos na ang parang target ng impeachment ngayon. Bakit? Kasi paliwanag ko lang muna sa inyo mga pare. Pero bago tayo magsimula, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Ganun din po, pakifollow ang Paring RJ sa Facebook, Paring RJ Batateros sa TikTok at Batateros 2.0, SMNIDCAR 1026 at Vox Populi. Ang bilis-bilis mo magsalita, nagmamadali ka ba? So papaliwanag ko lang sa inyo kasi ngayon, nalalapit na kasi yung 2028 eh. So yung mga balimbing dyan sa Congress at yung mga balimbing dyan sa Senado alam mo na yun, magliliparan na ulit yan. Parang mga paro-paro na naman yan, nalilipat kay BP Sara. Putya na. Ngayon, ang target na ngayon ng impeachment si Bongbong Marcos. Pero magpa-file daw ulit ngayon ng impeachment ito sa February 6. Kung hindi ako nagkakamali, February 6 ba yan? Basta February. Patungkol kay sa impeachment ni BP Sara. Ang problema nga, hindi na nga yan tutuloy kasi once na malaman syempre bilang isang vice president, putya, kung ako vice president tapos kayo balak nyo kong i-impeach, putya, barkado kayo sa akin. So, ayan ang tendency, ayan ang iniisip nila kasi pag ikaw pumirma ulit dyan sa impeachment ni BP Sara ngayong February, ay putya, markado ka na. Wala kang pag-asa sa 2028 at yari ka talaga. Pero syempre, yung mga loyal na mga asong ulul, dito kay Romualdez at dito kay Marcos, anak ng putya, sige. Talagang tanggol sa amo nila, tanggol, kaliwat kanan, halatang halata ang putang ina eh. Talaga namang ang ingay ng mga bunganga na wala daw yung impeachment, ano lang yan, press release. Wow! Puta, samantalang kayo nung ini-impeach nyo, yung pinapa-impeach nyo si BP Sara, putang ang ingay nyo. Ngayong umikot na yung bola dito kay Bongbong Marcos, anak ng putya, biglang biglang, hindi, ano lang yan, ingay lang yan, gusto lang mag-ingay, press release lang yan. Anak ng tinapa, kayo talaga mga gago kayo ha. Kala kasi nila, putang inang yan, hanggang habang buhay na nandiyan nakaupo yung presidente, bugok na yan, bangag. Diba? At kala nila, habang buhay si Romualdez na nandiyan, wanda lang kayo. Ang ina, mga demonyo kayo ha. Pinahirapan nyo si BP Sara na wala namang ginagawa sa inyo. Putya na yung ali. Naglabas lang ng katotohanan, puta, tinarget na. Sino pa? Si Pangulong Duterte naglabas ng katotohanan. Ayun, ang ginawa, pinadala sa dahig. Sino pa ngayon na tinatarget? Sino? Si Libiste, di ba? Si Congressman Libiste naglabas ng mga balak niyang maglabas yung file ni Cabral, di ba? Sinasabi niya, ito yung mga congressman, ito, madaming nakalagay diyan, may mga cabinet member. Tangina, si Boying biglang sumigaw-sigaw na naman. Biglang tahol-tahol na naman tong animal na to. Diba? Kitang-kita nyo, ba't bibenta niya? Batang-bata ka, ibibenta mo yung ano. Tangina, halatang parang meron ka kinalaman, sir Kasi may doon may sinabi alala nyo yung interview namin sa yung usapan namin sa Vox Populi, may sinasabi diyan si Congressman Libiste na at least 5 meron diyan mga cabinet member na nakalista doon sa listahan ni Cabral, di ba? Pero eto naman, nilinaw naman natin na hindi ba porket nandun magnanakaw na? Hindi naman. Pero kailangan nilang ipaliwanag kung bakit sila nandun sa listahan na yun. Okay? Ang problema, may mga makukulit na o yung mga nagsasabi na wag mo ilabas yan, madelikado yan. O ibig sabihin, utang ina ninyo, mabubulgar yung mga katarantaduhan ninyo. Pag nilabas yung listahan ni Cabral, di ba? Tapos bandang hulit, natataranta na kayo. Ayaw nyong pabuksan, ayaw nyong ayusin, ayaw nyong unahin. Bakit?
Kasi wala doon ang mga Duterte. O sinabi ni ano yan ha, sinabi ni Libiste yan, hindi sa akin ang galing yan. Wala daw doon sa listahan, wala daw insertion si Pulong Duterte. Wow. O pahiya kayo ngayon mga demonyo. Although hindi pa naman yan totoo, I mean hindi pa naman niya natin napapatunayan, pero bahala na si Libiste doon kung nagsisinungaling siya, di ba? Tangina kasi walang mga Duterte kaya hindi nyo inaasikaso yan. At tinatarget nyo na ngayon yung bata. Tangina, batang-bata, nagbenta daw ng franchise. Tangina na ito. Wala bang legal team yan? Tangina, kayo lang kasi, ang problema sa inyo, kayo kasi, mga ayan, lalo ka ng Remulla ka, Boying, ang hilig nyo kasi mag-bend the law. Puta kaya hindi nyo na alam yung tama at mali. Puro kayo pagbabali ng batas, mga demonyo. O eto, tingnan natin to mga pare, no? Tangina tong baboy na to. Wala nang leeg sa kahayupan. Jude at Asidre, sa impeachment laban kay Marcos Jr., ang impeachment hindi kailanman dapat idinidikta ng mga chismis, pressure ng politika o ingay. Putang ina ninyo. Oh, yung kay BP Sara nga, confidential funds, 125 million versus dito kay Bongbong Marcos na 4 billion. Putang ina yun yung inatupag ninyo. Oh, hindi lang isang beses kayo nag-file ng impeachment, 4 na beses. Mali-mali kayong katangahan ninyo. Matangin na kasi nito mga to, ewan ko kung paano naging mga congressman to. Ba't wala ba kayong legal team? Wala ba kayong pag-aaral na pwede ba natin gawin to? O mag-uusap kayo ng mga abogado ninyo? Ano ba, pwede ba na tayo magpasa ng impeachment ng sunod-sunod o hindi? Ano ba yan? Ano naman nasa constitution? Putang ina nyo kasi. Ano bang ginagawa ninyo dyan? Magpasarap sa Congress? O, sabi pa nga ni Libiste, tapos kay Libiste nang galing to, putang ina, hindi daw kayo nagpapapasok dyan eh. Ha? Hindi ko sinasabing ikaw Sidre ha, pero halos wala daw nagpapapasok dyan. Putang ina ninyo. Sahod kayo ng sahod, politika kayo ng politika. Tapos hindi pala kayo pumapasok, mga demonyo. Kasi sinasabi nyo pa, si Pulong hindi nagpapasok. Ano ka ng putang inang to mga to? Kupal di ba? Kaya nga mas maganda, mga alam nyo ang gusto kong i-push na mangyari. Buwagin na tong party list system na to. Putang ina, wala namang kakwenta-kwenta to. Bawat distrito na lang, merong isang representative. So yun na yun. Kasi ganun din naman, puta pamparami lang. Ilan ba yung dyan, congressman? 300 plus. Tapos yung iba hindi nagpapasok. Oh, ayan, sinabi niya yan ha. Ito yung isang aso. Oh, number 1 yan. Oh, ito, number 2. Putang ina, si Adjong. Adjong sa impeachment laban kay Marcos Jr. Hindi kailanman dapat gamitin ang impeachment bilang politika. Wow! Samantalang ginamit nyo nga yan kay BP Sara mga gago kayo eh. Oh, tangina, bumabalik na sa inyo mga gago. Umiral ito para sa mga mabibigat at mapapatunayang paglabag. Hindi para lumikha ng ingay. O bakit? Yung kay BP Sara ba? Napatunayan yung lumabag? Tanginang yan. Sabi nga ng COA walang walang nilabag eh. Although may mga papers na sabi nila delay daw na ipasa. So medyo may mga discrepancy pa doon. Pero final lang COA, walang nilabag si BP Sara, putang ina ninyo. Tapos ngayon bigla kayong gaganyan, impeachment. Hindi kailanman dapat gamitin ang impeachment bilang political tool. Kayo na nga gumagamit niya noong una pa lang eh. Gusto niyo nang patanggal si BP Sara bakit? Ha? Oh. Napapalanin nyo. Mga demonyo kasi kayo. Yan ang problema sa inyo. Mga demonyo kayo. Akala nyo walang balik yan. Ay na ninyo. Wala namang ginagawa sa inyo yung ali. O ano bang sinabi ni BP Sara? Ano yun? Ba't nawawala ako? Ano sabi ni BP Sara? Sila lang naman yung humahawak ng budget Zaldico tsaka si Romualdez Tapos ang ginawa nila, nanghihingi sila ng komisyon doon sa budget ng DepEd na 5 billion.
Magkano daw yung kanila doon? Ang sinabi ni VP Sara, hindi pwede yan. Ang budget ng DepEd ay para lang sa DepEd. Ngayon, ang ginawa nila, naglagay sila ng 10 billion. So, naging 15 billion. So, yung 10 billion na yun, hindi natin alam kung saan napunta. At hindi nahawakan ng departamento ng DepEd yun. At may mga dokumentong pinakita si VP Sara patungkol dyan. O ano? Yan ang ebidensya. Tangina ninyo. Ito pa isa. Ayan, pukin ng inan to. Si Bulbul. Bulbul Ortega sa impeachment laban kay Marcos Jr. Ang impeachment ay hindi isang press release. Ito ay prosesong constitutional. Oy, tangina ninyo. May pa-constitutional pa kayong nangyayari, ha? May sinasabi pa kayong ganyan. Putang ina. Sino lumabag sa constitution nung ginawa niyo yung kay BP Sara? 'Di ba kayo? Hindi. Tangina, pirmahan na nga lang kayo. Dapat niyo yan, binabasa niyo eh. Kung ano nilalaman ng impeachment eh. Yeah? Oh. Tapos, nung pagpasa nyo, 4 na beses kayo nagpasa. Yung pang-4 ang inano ninyo, pinush ninyo. Kasi yun yung may bigat daw, kuno. Putang ina. Ayon sa Constitution, 1 beses lang pwedeng magpasa ng impeachment sa impeachable official. 4 na beses kayo pasa. Ano sinasabi nyo? Prosesong constitutional. Putang ina mo, sabihin nyo yan sa sarili ninyo. Hayop, 'di ba? Kita niyo na mga pare, ito ang mga kongresista natin. Ganto. Ay puta, nakakahiya ang pinapahiya nitong mga to ang Pilipinas. Puta, kung ganto yung mga nakaupo sa atin, walang mangyayari. 'Di ba? Puro kasi kayo pamumulitika. Puta, hindi naman kayo pinaupo dyan. Hindi naman kayo dapat nandyan kung wala kayong gagawin para sa bayan. Hindi kayo nandyan para iligtas yung presidente. Hindi kayo nandyan para pabagsakin ang gusto nyong pabagsakin, mga demonyo. Ang ina ninyo, magsama-sama kayo doon sa impyerno ni Boying. Kailangan na ni Boying doon umuwi. Walang namumuno doon. Sa impyerno? Nandito siya sa lupa eh. Nandito yung Satanas sa lupa eh. Kailangan mo nang umuwi doon, Boying, para maayos mo ba yung yung impyerno. Puta, total ganun ka naman eh. Para ikaw leader eh. Di ba? Yan, bumabalik na sa kanila yung mga katarantaduhan nila noon. Tapos bigla silang constitutional press release, pamumulitika, biglang ganun eh. Ayan naman ang ginawa nyo noon, di ba? Puro kayo press release. Puro kayo pamidya, mga demonyo. Ang dami nyo pa, di ba? Araw-araw kayong nag-iingay. Ano kayo ngayon? Ayan, buti nga sa inyo. Papala ninyo. Ito pa si Adjong, putang inan to. Isa pa to eh. Isa talaga tong tanga na to eh. Ayan putang ina, syempre eh. Syempre, kay amo tayo, kay amo. Adjong, ikinatuwa ang pahayag ni isa pa to si Lacson, si Pinky, putang inan to. Isa ka pang tarantado ka eh. Hindi, kasi ito mga pare, ibalik ko lang. Kasi di ba may statement may mga statement to sino ba to? Si Bernardo, sila Alcantara ng mga una. May mga statement sila, tapos pinagdadamay na nga nila yung mga ibang senador, sila Escudero, sila ano pangalan nga nito? Sila Villanueva, yan, si Senator Bong Revilla, yan, yung mga pinagdadamay nila. Marami pa, si Estrada. Ayan ang mga dinamay nila dyan. So, ang tanong dito, bakit yung iba dun sa listahan nila noon, bakit nawala? Diba? Tapos itong si Lacson, halatang halata na may hinihintay na pangalan kay Alcantara na banggitin. Ganon din kay Bernardo. Kasi di ba si Alcantara noon, pinakita ko sa inyo nung sa ibang video ko na pinalapit ni Lacson kay Remulla, sa tabi ni Remulla. Tapos si Remulla may binibigay doon kay Alcantara na nakakapagtaka. Bakit kailangan tumabi dyan sa DOJ yung demonyo na yan? Para saan?
Para madaling sikuhin pag nagkakamali na, 'di ba? O bakit? Halata eh. So, ang nangyari, eh, nagsasalita si Alcantara patungkol doon sa mga nalalaman niya based siguro sa kanyang personal knowledge. Pero sabi ni etong pangit na lakso na to na bading, di umano, si Pinky, ang inan to, ano daw, basahin na lang daw yung nasa statement para hindi maglito-lito. Di ba? Kasi hindi pa nababanggit yung pangalan na gusto niyang mabanggit, which is yung mga senador na pinagbibintangan ngayon. Yan, linde, di ba? Tapos body language si Bernardo, di ba? Napapalunok pag nagbabanggit ng mga senador. Si Binay pa pala kasama doon. Ito naman si Adjo ngayon. Putang ina, kinatuwa. Ang pahayag ni Lacson na walang ebidensya laban kay Romualdez. Paano walang ebidensya? Binaano nyo kasi, minamanipula ninyo. Kaya kanilagay dyan, Lacson, para manipulahin yung blue ribbon na yan. Tangina, pa-resign ka, pantanga ka. Kung si Marcoleta yan, di ba? Unang-una, ang ganda ng blue ribbon kasi si Marcoleta ang nandyan. Putang ina, biglang tinanggal. Pati Senate President pinalitan, ginawang si Soto, yung dalawang tanga, dalawang abnormal na to, ayun ang nag-asikaso dyan. Imbis na nakikita na natin papunta na dun sa dapat papuntahan Biglang nawala yung bola dun sa dalawang demonyo, kay Marcos tsaka kay Romualdez. Sino nang tinuturo? Puta, yung mga senador na. Pero ang totoong may hawak ng mga distrito na yan, etong mga congressman. Na po siya magtataka ka, ang senador, national yan bakit napunta ngayon sa senador yung mga kickback? Puta, ilan to mga to talaga, mga demonyo. Tapos natutuwa pa to, si Adjong. Kakampi nyo kasi yan si Lacson Kinatawa ni Representative Zia Alonto Adjong. Kinatawa ng Lanao del Sur ang pahayag ni Senator Ping Lacson na walang ebidensya na uugnay. Tangina, halata kayo Ba't mo ikakatuwa yan? Ha? Ganun kasimple. Tangina, ba't ka matutuwa kung wala yan si Romualdez? Puta, siya ang speaker nung mga nangyari ang mga katarantaduhan na yan. Si Saldico, sinabi na si Romualdez, tsaka si Bongbong Marcos. Putang ina, tapos walang ebidensya. Wow. Ang kakapal ng mukha ninyo talaga. Putang ina ba? May balik naman yan sa inyo. Hintay-hintay lang. Pabalik din yan. Kaya abang-abang na lang tayo mga pare sa mga susunod na mangyayari dito sa mga tarantadong congressman na to. Dapat makulong talaga itong mga to, no? Walang walang pagmamahal sa bayan sige lang sila ng sige. Sige lang sila ng sige, ang mga demonyo. Ano pang susunod natin? Wait lang. Ano pang susunod natin? Meron pa tayong pag-uusapan na matindi. Ito yung mga bilyar. Bakit? Mainit din ang issue nitong mga bilyar Palitan ko lang yung Mainit ang issue ng mga bilyar ngayon. Bakit? Bakit paring RJ? Kasi yung sa may prime water daw. Yung prime water, alam nyo yung prime water. Yan yung parang patubig nila. Pero itinatanggi ni Mark Villar na meron siyang kinalaman doon. Ewan ko si Camille ba yan o si Cynthia. Kasi putyang ina, ang dami yung subdivision diba? Tapos sa patubig, kinukulang kayo. Tapos may mga may mga aligasyon pa na delay pa daw magpasahod ang prime water. Ito panoorin natin to at komentohan natin to. Perwisyo na ang serbisyo, late pa magpasweldo. Nako. Ginisa ni Senator Raffy Tulfo ang prime water ng mga bilyar. Sa Senate hearing kasi alam nyo mga pare, hindi naman kami prime water pero maraming nagrereklamong sa prime water. Puta, wala daw tubig. Minsan daw ang tubig dyan kulay kalawang. Ano yun? Bakit?
tanong lang naman to sa mga bilyar. Ano pong nangyari sa inyong Prime Water, mga bilyar? Ano po nangyari diyan? Tanong lang naman to. Kami po ako po ay nagtatanong lang kung ano ang nangyari diyan. Baka pwede niyong masagot ang mga aligasyon o mga akusasyon sa inyo, ha? Pwedeng pasagot. Okay, tutuloy natin to. Bilyon-bilyong piso raw kasi ang kinikita nito, pero kabi-kabila ang reklamo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Kinwestiyon ni Senador Raffy Tulfo ang bilyones na net income ng Villar-owned Prime Ayan, Water noong 2024 na nasa 1.34 billion pesos. Matapos isabina ang financial statements ng major water providers, nakita ni Tulfo ang malaking agwat sa numbers. Mula 2014 hanggang 2024, lumobo ang utang ng Prime Water mula 270 million pa halos 24 billion pesos. Nako. Mga bilyar, baka pwede nyong baka pwede nyong pakisagot to kung ano naging problema ng Prime Water, 'di ba? 'Di ba? Baka pwede po pakisagot kung anong problema ng Prime Water para malaman natin. Hindi kami na yung yung parang nag-aano lang kami. Nakahang. Ano ba 'yan? Isa na naman bang mga water company na water company pero walang tubig? Ha? Isa na naman bang water company na walang tubig? Ang dami niyan. Dito nga sa amin putang inan yan yung HOA dito sa amin. Hoy, wala kayong tubig tapos ang lakas ninyo maningil Tang ina ninyo kakapal lang mukha nyo Kasi may oras ang tubig dito. Puta, isang oras wala pang isang oras, wala nang tubig ganyan din ba yung Prime Water o talagang walang tubig? Wala silang binibigay na tubig, kumbaga kokonti lang o kaya isang beses lang sa isang araw, ganyan ba yan? Pakisagot naman po ito, ha? Pero sa halip na makita sa ground ang mga bagong pasilidad, pampahaba ng pipelines o mga water source project, bumaba pa raw ang value ng kanilang property, plant and equipment mula 5.48 billion noong 2020 pa 3.3 billion noong 2024. May mahigit 90 million din na hindi pa rin naibabayad sa isang contractor na gumawa ng leak repairs at iba pang projects sa iba't ibang Prime Water site. Billings na overdue pa mula 2023. Sa mga water district... Bakit daw? Mga bilyar, bakit pakisagot tong mga akusasyon sa inyo? Bakit daw hindi pa kayo nagbabayad dun sa mga kontraktor? Ha? Baka pwedeng pasagot, ha? Kasi hindi to hindi biro to mga pare kasi itong tubig kailangan talaga yan araw-araw. Putang ina, pag hindi ka naligo isang araw, ang baho mo na hindi lang pangligo, hindi lang panligo. Putang ina, yung iba kasi, yung ibang mga Pilipino yung tubig na tap water ginagawa rin nilang ginagawa nilang inumin, 'di ba? Kaya kailangan safe din yung mga yan Yung tap water, hindi lang basta-basta tap water Kasi ginagawa yung inumin, di ba? Pinangkakapiyan, so kailangan safe din yan. Pero kung wala kang tubig, okay na nga yung kahit papaano merong alam mo kung anong oras magkakatubig Di ba? Halimbawa, sa araw na to, may tubig tayo ngayong araw na to maghapon, bukas wala. At least, kung may advice na ganun, makakapag-ipon ka pa. 'Di ba? Makakapag-ipon ka ng tubig. Para bukas, putang ina, walang tubig bukas. At least mag-ipon na tayo ngayon. Ang problema lang, maraming timba talaga. At hindi, kahit pa paano, pwede yon. At least may advice. Pero putang ina, kung nagbabayad kayo ng tubig, pero wala naman tubig, putya, demonyo yan. Hindi po pwede yan. Putang ina ninyo. Gaya ng Sisilang, ilang beses nang naantala ang sweldo ng mga empleyado at security personnel Water District, isa pa yan, protektado sa Prime Water ilalim ng joint venture agreement. Napaisip po tayo, kung kaya niyo kumita ng bilyon, bakit hindi niyo po kaya maglabas para sa sahod at bayarin sa mga contractors? Since 2022, Prime Waters have been earning billions. Hindi po piso-piso yan na bilyon. Yun naman pala Kung kumikita kayo ng bilyon, bakit daw wala pa yung pasahod ninyo? Bakit late yung pasahod?
hindi kayo nagbabayad sa kontraktor, tapos na yung project, wala pa ring bayad. Ano to? Pucha, naghihirap na ba kayo, Bilyars? Hindi, tayo naman, hindi naman tayo nag-aakusa kagad sa mga bilyar kung kung meron kagad silang problema. Hindi, tinatanong nga natin eh. Ano ba? Ano nangyayari? Naghihirap na ba kayo at hindi kayo makabayad na ngayon? Anak ng putya. Mahirap yan. Kasi tapos na ang hirap nun ang hirap nung gumawa ka ng trabahong tapos na, tapos hindi ka pa rin binabayaran. Ano? Putya, sumasablay na kayo mga bilyar Medyo sablay tayo dyan Galaw-galaw, putang ina. Po yan ang pinag-usapan natin. Sana naman naramdaman ito ng mga consumers. Nagsagawa rin ng malawakang survey ang komite sa mahigit 70 water districts na may JVA sa Prime Water. 61 ang nagsabing hindi sila satisfied sa serbisyo ng kumpanya, Okay. habang 52 ang nasa pre-termination o termination process na. Pero 21 lang ang may kapasidad na mag-take over sakaling umapaw na ang aberya. Sa mga lugar gaya ng Santa Cruz, Putya, we serve safe and portable water 24 hours a day. Putang ina. Ang reklamo ng mga tao dyan sa Prime Water, putya, wala nga daw abiso, tsaka wala daw tubig. Minsan may tubig, kalawang pa. Bakit may ganyan-ganyan pa kayong 24 hours a day? Anak ng putya naman Burahin nyo na yan, nakakahiya We serve, ganito na lang, we serve safe and portable water once a week. Mga ganun sana, no? Kung kailan kayo kaya nyong magbigay ng tubig, pwede siguro once a week, twice a month, gano'n. Binibiro-biro lang natin to, pero madugong to. Tangina, malalang problema to. Saan ba yan? Sa San Jose del Monte, tapos yung isa sa Silang. Putya, baka marami ng mabaho dyan, ha? Kasi walang tubig na panligo Anyway, dyan naman sa San Jose del Monte, may mga ilog naman siguro dyan Hindi ako nagkakamali. Tapos sa Silang may mga ilog din. So, ligo muna kayong ilog, laba muna kayo doon. Habang wala pang inaayos pa natin tong problema na sa Prime Water. Tangina, back to the no? Balik sa paglalaba sa ilog. Ewan ko kasi yung ibang ilog ngayon, doon na tinatapon yung mga tae ng pasintabi sa mga kumakain yung mga may poultry, diyan na tinatapon yung mga tae, yung mga waste So, hindi na rin safe. San Fernando at Dasmariñas, kung saan Dasmariñas. ng mga LGU. Dasmariñas, Cavite ba yan? Ay, sorry sa lap track ko mga pare Sorry. Pipigilan ko. Pati nakakatawa kasi. Dasma Cavite daw. Kung hindi ako nagkakamali, San Jose del Monte, sa Silang, sa Dasma Cavite. Dasmariñas Village, posible. Hindi pwedeng mawala ng tubig dyan. Pucha, mayayaman ang mga tao dyan. So, Dasma Cavite siguro yan. Business permit ng Prime Water, mas mabilis daw ang naging pag-angat ng serbisyo dahil nakatake over na ang mga local water district. Ito ay Okay. base sa police power ng mga LGU sa ilalim ng Local Government Code. Lumalabas din na hindi tugma ang CAPEX o Ayun, Dasmariñas putang ina, ang dami pala, no? Ito, CAPEX promise per contract. So, Santa Cruz, 518 million. Dasmariñas, 1.6 billion. San Fernando, 510 billion. Actual asset, recorded service concession asset, 75 JV. Ano kaya itong mga to? Average per water district, 346 million. CAPEX. capital expenditure na nakasaad sa mga kontrata sa totoong assets ng Prime Water. Sa 75 JVAs, tanging 26 billion lang daw ang nakarecord na service concession assets. Talaga? So, yung average per water district dapat 346 million only.
Service session asset dapat 26 billion. Na ang average ay 346 million lang per water district. Oh? Kapos ito sa mga pangako nila. Oo nga, lugi. Kasi, tangina, medyo technical yung mga numbers ha, pero tangina, kita mo na pa naman, lugi talaga eh. Tsaka hindi mo na kailangan tignan yung hindi mo na kailangan tignan to mga data na to. Putya yung mga magrereklamo pa lang o yung mga nagrereklamo mga Pilipino, yung mga nagrereklamo dyan sa Prime Water, putya na dun pa lang makikita mo ng kulang. Kasi hindi naman magrereklamo yung mga yan kung sapat yung binibigay niyong tubig. Kung sapat yung patubig ninyo, di ba? Tapos, ang problema pa dyan, nagbabayad naman ng tama tong mga to. 518 million sa Santa Cruz, 1.6 billion sa Dasmariñas, at 510 million sa San Pedro sa unang 5 taon pa lang. Sa dami ng reklamo, maduming tubig, mahinang... Ayan ayan ang sinasabi ko. Puta, paano mo ipansasaing yan? Supply, fraudulent lab results, at paulit-ulit na project delays, mariing iginiit ni Tulfo na kailangan na ng agarang solusyon. Prime Water, we ask you to meet us halfway. If Okay. you want this problem to go away, maybe it's time to walk away. There's still a chance for you to be the solution. Allow for a smooth mutual termination for those JVAs that wish to terminate. Handa raw ang Senado na mag-hearing ng mag-hearing hanggang may narereklamong walang tubig. Magpapasko na raw kasi at tubig pa rin ang nasa wishlist ng milyong-milyong mga Pilipino. Para sa agenda, Hannah Ito yung Chia, I think Billionaire News last Channel. month tong last month yung balita na yan. So binakita lang natin kasi puta hindi naman to basta-bastang problema lang ng mga Pilipino. Puta mahalaga yan to. Ang mga mahalagang bagay ngayon, kuryente, tubig, 'di ba? Ayan ang mga importante ngayon tsaka internet. Yan ang medyo sumasabay na yan sa mga needs ng mga basic needs ng mga Pilipino, internet. So mga Bilyar, sino man ang Camille, Ma'am Cynthia Bilyar, sino pa ba si Mark Bilyar na tahimik lang. Pati na rin si Sir Manny, Manny Bilyar. Baka pwede nyong asikasuhin to, aksyonan to kasi alam ko sa inyo yan Prime Water. Kasi kung may magrereklamo pa rin mga Pilipino patungkol dyan, putyang nananahimik na lang kayo. O nagtatanggihan na lang tayo ng mga problema. Hindi po pwede yan. Kailangan asikasuhin nyo yan. Aaraw-arawin namin kayo ha. Kasi kung walang mangyayari, kung hindi kayo gagalaw, ano to? Ano to ha? Naman to, pakisagot tong mga nangyayaring to at pakisolusyonan. Kung ayaw nyong banat-banata namin kayo araw-araw. Puta, hindi biro yan, tubig yan. Ha? Prime Water pa, prime pa nakalagay. Buti sana kung, ayun yan, sabi ko kanina, buti sana kung merong advice na walang tubig tayo ngayon. Di ba? Okay lang meron tayong tubig maghapon ngayon, bukas mawawalan tayo ng tubig, kaya mag-ipon na kayo. Okay, advice, maganda yun. Pero yung puta, bibiglain kayong walang tubig, tapos yung pagbukas nyo ng madumi, ay, tarantado kayo pag ganyan. Hindi pwede yung ganyan ha, okay? Mga Bilyar, paki-asikaso po ito ha. Maraming salamat para naman na maging maginhawa yung buhay ng mga Pilipino. Hala ko ba para kayo sa mahirap? Diba? Naligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Wala kaming tubig. Punta pa ganyan-ganyan pa si si daddy nyo yung tatay nyo, si Manny Bilyar, di ba? May para sa mahirap. Ang Bilyar para sa mahirap. Punta na kami, naghihirap na kami sa tubig. Baka pwede nyo asikasuhin kung totoo yung sinasabi ninyo. Anyway, maraming salamat mga pare. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan nyo, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Para po sa aking Facebook, paring RJ, at sa aking TikTok account, paring RJ Banateros. SMNIDZIR 1026 Banateros 2.0 Vox Populi, ang boses ng masa. At maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ.